Good morning my angels at sa ating mga bagong followers. So ito nga pala ang aking niluto ngayon sa aking amo at ang kanilang request. So syempre yan ang ating niluto. And hopefully guys magustuhan nila ang ating pork steak, mashed potato, and also ang salata. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat my angels. So ito na naman, nag-start na naman po ako ng aking trabaho. So, ito nga pala yung niluto kong pork steak. Kaya lang may angel, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano yung procedure at kung paano ko ginawa. Kasi po, yung anak ng amo ko ay nandito sa kusina kanina at tanong ng tanong sa akin kung ano ba ang lulutuin ko. Tinitinan niya kung ano yung ginagawa ko. So, ayun guys, hindi ko na na-focus ang pag-video kanina kasi nga, syempre, kailangan nating pakinggan kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung gusto niya, kung may gusto ba siyang ipagawa sa akin or ipaluto, baka sakaling maluto ko. So, ayun may angel. So, habang nag-aantay ako ng niluluto ko kasi nga po naglalaga ako ng potato at saka nasa oven pa yung pork steak natin. So, ang ginawa ko, para naman may magawa ako, nilinis ko muna itong lagayan ng mga tambakan ng mga pagkain nitong mga anak ni amo. Kasi yan, pagkain nila yan, magkakapatid silang tatlo. Kaya lang tinan mo naman guys, kung hindi ko gawin yan, talagang hindi walang gagawa niyan. Hindi siya nililinis nung naglilinis na Romanian dyan. So, ako na lang ang gumawa kasi nga wala naman akong ginagawa. So, may angel, after nga pala ng paglinis ko ng cabinet, gumawa na ako ng salad kasi nga hindi pa rin tapos yung aking nilalaga na potato para gawin kong mashed potato. So, naisip ko na para may gawin naman ako kasi nga hindi naman ako pwedeng umakyat na doon sa attic para maglinis doon ng 2 room. Ayokong iwan yung niluluto ko kasi baka mamaya masunog or anything happen sa kitchen. Kasi nga alam mo na pag nagluluto ka, kailangan talaga nakabantay ka. Kasi yung fire guys, hindi mo alam ang posibleng mangyari. So kahit hindi inuutos sa atin ni amo, gumawa na lang ako ng salata kasi nga yung iba guys na yan yung radish na yan, ng red radish, nabubulok na yung iba. So, sabi ko, gawin ko na lang salata kesa naman matapon ko na naman. So, ayan guys, sinisilik ko pa siya guys kasi nga yung iba hindi na talaga pwedeng kainin. So, kung para sa amin na dito sa bahay pwede pa. Pero itong amo ko, itatapon na nila yan. Ayaw nila nung mga ganyan na may sira ang pagkain. So guys, yung paggawa ko pala ng salata ay hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano dyan na sahog. So, kung ano yung nandyan na available sa rep, yun yung ginagawa ko. At yan, pinipili ko rin yung ano na yan. Kasi nga yung iba ay lanta na at hindi na siya magandang kainin. So, ginayat ko lang at tinapong ko yung mga hindi na pwedeng kainin. So, kaya kakunti lang siya. So, ayun may angel. Ang nilalagay ko nga pala sa salata ay yung olive oil, asin, at saka kung may available kang lemon, yun yung ilagay mo, or kalamansi, or yung isa pa, ano bang tawag doon? Or kung meron kang lime, pwede rin yun guys. So, ang available sa rep nila amo ay lime. So, yun yung ginamit ko guys para masarap siya. Actually, kung meron kang pangpalasa, kasi meron talagang panglagay sa salata guys, kaya lang wala sila amo. So, yung natural na yun na lang yung nilagay ko kung ano yung available dyan. Pero masarap din yan kasi nga yung amo ko sa Middle East, yung ganyan lang ang ginagawa kong salata sa kanila. Asin, olive oil, yun lang, at saka lemon. Ayan, ano na yan, sarap na yan sila amo. So kanina pala may angel, 'di ba? Sobrang tagal ko doon sa labas kasi nga inantay ko pa sila amo kasi walang magbukas sa akin sa sa labas ng pinto. So, ang tagal ko inantay si amo, tapos yun nga, dumating siya, dinala niya pala yung susi. So, nung nakapasok na kami sa loob, sabi niya sa akin, Rona, may isang susi dito, tapos ito ay para sa'yo. So, dito mo lang ilalagay pagkatapos mo gamitin. So, sabi ko, ay salamat naman kasi ang ginagamit ko talagang susi doon, guys. Diba sabi ko sa inyo, may susi na ako ng bahay. Ayun pala ay dinadala din ni Sir sa labas. So, binigyan niya talaga ako ng main susi sa door para anytime pwede akong pumasok or lumabas kapag gusto ko mag-groceries. So, ayan na guys, tingnan nyo yung lime na nilagay ko. So, actually guys, dalawa yung lime na nilagay ko kasi yung lime parang medyo na siya, tuyo-tuyo. So, kaya dinalawa ko ng lagay kasi kailangan maramdaman mo yung asim doon sa vegetable.
So guys, may kinuha rin pala ako sa rep na akala ko pwede yan. Kasi, naku guys, buti na lang talaga hindi ko siya tinaktak. Kasi nung pagkalasa ko, parang lasang alak. As in alak siguro talaga yan. Pero ang nakasulat ay, lemon juice. Tingnan nyo. Lemon juice yung nakasulat dun, pero alak siya. Parang, yung matatapang na alak, yung parang gin, ganun yung lasa niya. So, buti na lang talaga guys, hindi ko talaga tinaktak doon sa sa salata, kundi sayang lang yung salata. Alam mo yun, sabi nung instinct ko, sabi wag mong itaktak, tikman mo muna. So, yun nga, tinikman ko guys. Ay, Diyos ko miyo, lasang gin. Alam nyo guys, natatawa ako talaga doon sa anak ni amo na lalaki. Kasi kanina, di ba, nag-grocery ako. So, bumili rin ako ng para sa akin. Bumili ako ng Milka chip, Milka cookies. So, alam niyo siguro yun pag Milka cookies, di ba? So, yun nga, habang ako'y nagluluto, nagnguya-nguya ako doon. So, nakita ko nung anak ni amo, sabi niya, Rona, can I have this? I was like, of course, you can get. Akala ko kuha lang siya ng isa, kinuha niya lahat. Sabi niya, Rona, sabi niya, paborito daw niya ang cookies. Sabi ko, talaga? Sabi ko, pwede kitang gawa ng cookies kung gusto mo, anytime. Sabi niya, really? Sabi niya, thank you so much, Rona. Tapos yun, umakyat na siya sa taas. Tapos nag-request pa siya sa akin. Sabi niya, Rona, nag-grocery ka pala. Pwede bang, pag mag-grocery ka, bilan mo ako ng Panta. Sabi ko, ano kaya yan? Sabi ko, itatanungin ko muna sa amo ko kung pwede. Kasi nga guys, ilang weeks na ako nag-work sa kanila, wala pa ako nakikitang juice or any Coke or basta yung mga may preservative na pagkain, wala sila sa loob ng rep. Hindi rin sila binibili ng mga cookies ni amo, kundi yung mga healthy na biscuit at pagkain. So, sabi ko, don't worry kapag pumasok ako sa Thursday, sabi ko, bibilang kita ng mga gusto mo. Kaya lang guys, naisip ko baka mamaya magalit sa akin si amo kasi siguro pinapagbawalan silang kumain ng mga unhealthy food kasi nga 'di ba sabi ko sa iyo napaka-healthy nila amo. Hindi nga sila nagkakape siguro minsan lang yung 'di ba may coffee maker, yun lang yung kinakape nila, hindi sila nagkakape ng mga 3-in-1 or yung coffee talaga na nabibili, yung instant, no. So guys, ang mga gusto ni amo yung mga lutong bahay, yung mga fresh. Saka guys, mukhang may farm din sila amo. Kasi alam nyo ba na yung mga nasa freezer nila amo, as in yung mga galing sa farm, yung mga cheese, yung mga manok. Kaya lang hindi sa akin pinapaluto yung, kasi syempre, di ba medyo matagal lutuin yung mga ganong klase. So, tapos yung mga itlog nila amo guys, galing din na farm. So, ito na nga pala guys, ang aking natapos na rin yung pagluluto ko. Yan, kaya lang hindi ko talaga napakita sa inyo yung the way ko ng pagluto nitong pork steak. Pero next time guys pag nandito ako sa bahay magluluto para at least makita nyo yung procedure at magaya nyo. Masarap yan guys, kaya lang hindi ko siya nilagyan kasi ng takip. Kasi nga gusto kong maluto at as in malambot po yung meat niya. So hanggang dito na lang, bye!